give life, you are love. You bring light to the darkness. You give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. You give life, you are love. You bring light to the darkness. You give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lives, so we pour out our praise to you only. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath in our lives, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lives, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lives, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lives, so we pour out our praise to you only. We pour out our praise to you only. Good morning, everyone, and welcome to our online Sunday celebration. I hope everyone is doing well. But for those who feel different, let me encourage you from the book of Philippians 4, verses 6 to 7. It says here, "Don't worry about anything. Instead, pray about everything.
Tell God whatever you need and thank Him for all He has done. Then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your heart and mind as you live in Christ Jesus. So today, be constantly reminded that God loves you and He cares about you. All we have to do is to stay connected with Him, for He is the real source of everything we need. And this is the Sunday celebration is all about. It is composed of 4 parts. First is the praise and worship, which connects us to the presence of God. Second is communion, which connects us to the healing power of God. Third is giving, which connects us to the blessings of God. And fourth is word, which connects us to the wisdom and instructions of God. Kaya naman sa umagang ito, tayong lahat ay tumayo at sabay-sabay tayong magpuri sa ating Panginoon. Sige po, palakpak natin ating mga kamay para sa Panginoon. Sabay-sabay tayong umawi. Sa bawat umagang kay ganda, simulang magpuri sa Kanya, itaas ang kamay at umawit na. Sa bawat araw na dumaraan, sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Sabihin natin mula sa labi ko nagpupuri. Oh, mula sa labi ko nagpupuri. Jesus, sa buhay ko Ikaw ang nagbigay ng kulay, wala sa'yo may papantay. Jesus, sa buhay ko Ika'y, Jesus, sa buhay ko Ika'y kumilos at lumabay, wala sa'yo may papantay. Isa pa sabihin natin, sa bawat umagang kay ganda, simulang magpuri sa Kanya, itaas ang kamay at umawit na. Sa bawat araw na dumaraan, Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Sabihin natin mula sa labi, mula sa labi ko nagpupuri. oh, mula sa labi ko, Mula sa labi ko nagpupuri. Jesus, sa buhay ko Ikaw ang nagbigay ng kulay, wala sa'yo may papantay. Oh Jesus, Ika'y kumilos. Jesus, sa buhay ko Ika'y kumilos at lumabay, wala sa'yo may papantay. Jesus, sa buhay ko, Jesus, sa buhay ko Ikaw ang nagbigay ng kulay, wala sa'yo may papantay. Jesus, sa buhay ko Ika'y kumilos at lumabay, wala sa'yo may papantay. Hallelujah! Turing na dapat natin siyang pasalamatan sa lahat ng kanyang ginawa sa ating buhay. Kaya sabay-sabay natin awitin ito. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Sige, sabihin natin salamat. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat, salamat. Salamat sa iyong ginawa. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Oh Diyos, salamat. Salamat sa iyong ginawa. Sige, sabihin lang natin salamat. Salamat, Salamat sa iyong ginawa. salamat sa iyong ginawa. Mula sa labi
gumabay. Sa buhay ko ika'y kumilos at lumabay. Wala sa iyo may papantay. Minsan pa sabihin natin, Jesus sa buhay ko. Jesus, sa buhay ko ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyo may papantay. Jesus sa buhay ko. Jesus, sa buhay ko ika'y kumilos at lumabay. Wala sa iyo may papantay. Wala sa iyo may papantay. Oh, wala sa iyo. Wala sa iyo may papantay. Tunay nga na lahat tayo magsasaya sa presensya ni Lord. Amen. Dakilang biyaya, O kami pinalaya. kami pinalaya. Sige sabihin natin. Mula sa biyak ng kasalanan, Tayo'y pinatawad. pinatawad, pinagpalad ng lubusan. Sabihin natin, hindi tayo magpapapigil sa pagsamba sa Diyos. Di mapipigil ang pagsamba sa iyo. Oh Jesus, Jesus, dakila ang totoo. Ang lahat ay magsasaya. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi. Ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Hey, hey! Hey, hey! Minsan pawitan natin siya ng dakilang biyaya. Dakilang biyaya, Kami pinalaya. kami pinalaya. Mula sa biyak ng kasalanan, Tayo'y pinatawad. pinatawad, Pinagpala ng lubusan. pinagpalad ng lubusan. O hindi magpapapigil. Di mapipigil ang pagsamba sa iyo. Jesus, dakila kang totoo. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Lahat ay magsasabi. Ang lahat ay magsasabi. Ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Minsan pa natin magsasaya. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi. Ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Hey, hey! Hey, hey! Oh, hallelujah, hallelujah. Malakas sa palakpakan para sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ang sarap magpuri sa Panginoon. Amen, mga kapatid. Amen. Kaya patuloy natin siyang pupurihin. Patuloy natin itaas ang kanyang ngalan. Asan man tayo, nasa bahay man tayo, nasa opisina, o kung asan ka man, kayang-kaya mo siyang purihin si Lord. Walang pinipiling lugar. Basta nandyan ang presence ni Lord, mararamdaman mo si Lord. Kaya, just feel the presence of God.
pagpupugay ang inaalay ng mga anghel at nilikha. Isang tinig ng malugod na pagsamba. Banal ang Panginoon, banal ang Panginoon. Alleluia, purihin ka, dakilang hari, luwalhatiin ka, makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Minsan pa awitin natin bawat oras, bawat oras, walang hanggan, walang hanggan, pagpupugay ang inaalay, pagpupugay ang inaalay ng mga anghel ng mga anghel at nilikha. Isang tinig ng malugod na pagsamba. Sabay-sabay nating awitin, banal ang Panginoon, Banal ang Panginoon, oh, banal ang Panginoon, banal ang Panginoon. Alleluia, Alleluia, purihin ka, dakilang hari, luwalhatiin ka, makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos magpakailanman. awitin natin alleluia. Alleluia, purihin ka, O siya'y dakila, dakilang hari, luwalhatiin ka, makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Sa'yo ang karangalan, lubos ang kabutihan. Bukas ngayon maghari ka, Panginoon, naghari ka. ika'y papupurihan, sambahin ang iyong pangalan. Bukas ngayon maghari ka. O sa'yo ang karangalan, Sa'yo ang karangalan, lubos ang lubos kabutihan. ang kabutihan. Bukas ngayon maghari ka. Ika'y papupurihan, sambahin ang iyong pangalan. Bukas ngayon maghari ka. Alleluia, Purihin ka, dakilang hari, luwalhatiin ka, makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Oh, alleluia, Alleluia, purihin ka, oh, dakilang hari, dakilang hari, luwalhatiin ka, siya'y makapangyarihan. makapangyarihan, Oh, kataas-taasan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos
iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Sabihin natin, ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Oh, isisigaw, isisigaw sa buong mundo. Aming isisigaw, isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo, kadakilaan mo. Purihin ka, dakilain ang ngalan mo. Sambahin ka, salamat, salamat. Aming isisigaw, aming ihahayag ang dakilang pangalan mo. Yes, there is none like you, Father. You are greatly to be praised. Ikaw ang aming matibay na batong kanlungan at pananggalang. Ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Wala nang hihigit pa sa iyo, Panginoon. You are sovereign over our prayers, our hopes and dreams, and our plans. We surrender to you all our burdens and worries, and we let go whatever it is holding us back. We love you so much, Father, and we need you more than ever. We thank you for touching everyone's heart today. In Jesus' name, Amen. Sa ngayon, dumako po tayo sa communion. According to Isaiah 40 verse 26, lift up your eyes on high and see who has created all stars, the one who leads forth their host by number. He calls them by name. Because of the greatness and his might and the strength of his power, not one of them is missing. That is the Lord that we worship. Whatever it is that you are going through, remember that God is our strong support. He can bring you comfort and peace. He can bring you healing. He will make a way when there seems to be no way. May I call on the communion ushers? Maaari na po nating i-distribute ang communion elements. Hinamak at pinawalan, ngunit hindi siya lumaban. Pagkat laman ng isip mo, lubos na kaligtasan mo. Ibigay ang buhay mo para sa bagong buhay ko. Pagkat sa isip mo'y ako minamahal, ang bulat ko
Let us pray. Lord, you are so great. We thank you for your love. We thank you for your grace. And we thank you for your blood. You have demonstrated your great love for us, not only through your word, but through your Son, Jesus. Lord, we thank you that you always causes us to triumph. We claim our healing today. In Jesus' name, Amen. Kainin po natin ang tinapay at inumin natin ang saro. Pag-ibig mong kay ganda sa iyong krus ibinuhos, O Jesus, inalay mo. Pag-ibig mong kay ganda, pag-ibig mong kay ganda sa iyong krus ibinuhos, O Jesus, inalay mo. Pag-ibig mong kay ganda. Let us come now to giving. According to Malachi 3:10, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty. See if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it. We are so blessed that our church teaches us to be more generous, and the Bible teaches us that it is better to give than to receive. Indeed, we are blessed to be a blessing. Sige po, itaas po natin ang ating mga envelope, and we will pray. Lord, you are so good. Salamat, Panginoon, sa iyong katapatan sa aming buhay. We honor you with our wealth. Maging kalugod-lugod sa iyo ang aming mga kaloob. Bless our resources. Bless us with good health, strength, active mind, creativity, and resourcefulness. Lord, bless the works of our hand. We thank you in Jesus' name. Amen. We may now give our tithes and offering. Lumaragas ang pagpapala ang aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Mula Hilaga, Kanluran, Timog Silangan, saan man mapunta. Lumaragas ang pagpapala ang aking natanggap na. Lumaragas ang pagpapala ang aking nararanasan. Hindi ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Mula Hilaga, Kanluran, Timog Silangan, saan man mapunta. Lumaragas ang pagpapala ang aking natanggap na. We are God's symbol and source of blessings, advancing the kingdom of God in the communities and nations. Ako ay nagdedeklara ng matatag na pananampalataya, matatag na pamilya, matatag na bahay, matatag na kabuhayan at matatag na simbahan. Ang buhay ko kay Kristo ay paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, pasaya ng pasaya, paangat ng paangat, payaman ng payaman. I am SSB, I am anointed, I am gifted, I am talented, I am creative, I am productive. God's design for my life. I am a leader, I am a ruler, I am a manager,
I'm a champion. I am unstoppable. Today, I want to talk about the power of influence. Aware man po tayo o hindi, lahat tayo po'y nakaka-influensya sa buhay ng ibang tao. Kahit pinakasimple at pinakatahimik na tao ay may influensya sa buhay ng iba. Much more ang mga leader, ang mga tagapagturo, ang mga magulang, ang mga taong kinikilala sa lipunan, at mga taong hinahangaan, mga sikat, gaya ng mga artista at mga politiko. They are all influential people. Sa ayaw natin at sa gusto, may mga taong naniniwala sa atin at sinusundan nila ang ating mga nilalakaran, mga prinsipyo, paniniwala, pati mga lifestyles natin. Gusto nilang gayahin. Kaya nga katwiran nila kapag kinokorek, lalo na ang mga kabataan, sasabihin nila, bakit si ganito? Bakit si ganyan? Ginagaya ko lang naman sila. With our influence, pwede natin silang dalhin sa tama o sa maling direksyon ng buhay. So, tama ang sabi sa Bible na hindi lang tayo nabubuhay para sa ating sarili lang. Sa 1 Kings chapter 13, ay may isang kwento ng isang backslider na hari na ang pangalan po ay si King Jeroboam. He turned away from God and he turned the house of God into a place for idol worship. Naglagay siya ng mga Diyos-Diyosan sa Bethel at nag-apon siya ng sarili niyang mga priest na hindi galing sa tribo ng mga Levita. Nagtakda din siya ng sarili niyang mga kapistahan upang ang mga tao ay sumamba sa Diyos-Diyosan. As a result, he was able to influence the whole nation to idolatry. Mahirap kapag kilalang tao ang nababackslide dahil ang mga signs ng isang backslider ay nagsasarili ng pamamaraan, nagsasarili ng prinsipyo, at nagtatayo ng sariling standards na taliwas naman sa standard ng Bible. Nawawala din ang pagpapasakot, ang pagkilala nila sa mga spiritual authorities. Ang problema, dahil siya nga ay influential, marami siyang madadamay sa kamalian. But Jesus is the head of the church at may hangganan ang pagmamalaki natin sa Kanya. We will always come to a point where God will no longer tolerate us with our compromises. Basahin po natin sa 1 Kings chapter 13, simula verse 1. Samantalang nakatayo si Jeroboam sa harap ng altar sa Bethel upang maghandog, dumating mula sa Huda ang isang propeta ng Diyos. Inutusan siya ni Yahweh na sumpain ang altar na iyon. Wika niya, altar o altar, pakinggan mo ang ipinasasabi ni Yahweh. Isisilang sa angkan ni David ang isang lalaki na papangalanang Josias. Papatayin niya sa ibabaw mo ang mga pari ng sagradong burol na naghahandog ng mga hain sa ibabaw mo. Pagsusunugan kanya ng mga buto ng tao. Sinabi pa niya, ito ang tanda na si Yahweh ang nagpapasabi nito. Magkakadurog-durog ang altar na ito at sasambulat ang mga abo na nasa ibabaw ng altar. So nagpadala ang Diyos ng isang propeta upang kumprontahin si King Jeroboam. Hindi po madali ang maging propeta noon dahil ang totoong lingkod ng Diyos ay hindi lang magsasalita ng mga gustong marinig ng mga tao, kundi ay sasabihin niya kung ano talagang dapat marinig ng mga tao. Sinumpa ng propeta na ang altar na ginawa ng hari. At ayon sa sumunod na verse, sa verse 4, nang marinig ni Haring Jeroboam ang sumpang iyon laban sa altar ng Bethel, itinuro niya ang lingkod ng Diyos at pasigaw na iniutos, dakpin ang taong yan. Ngunit biglang nanigas ang kanyang kamay na itinuro sa lingkod ng Diyos at hindi niya maikilos iyon. Noon day, nagkadurog-durog ang altar
at sumambulat ang mga abo na nasa ibabaw ng altar, gaya ng ipinahayag ng lingkod ng Diyos. Nakiusap ang hari sa lingkod ng Diyos, ipanalangin mo ako sa Diyos mong si Yahweh at hilingin mong magbalik sa dati ang aking kamay. Mga kapatid, may paraan ng Diyos para palambutin at patiklupin tayo sa ating mga kayabangan. Kapag kumilos ang kanyang kapangyarihan, wala tayong magagawa kundi ay ang magpakumbaba. Maaaring hindi ganon kadramatic ang pwedeng mangyari sa atin ngayon. Dahil noon, ang nagrebelde sa lingkod ng Diyos na nagko-collapse, gaya ni Ananias at Sapphira, nanigas si King Jeroboam. Si Miriam ay nagka-leprosy. If we deliberately disrespect the anointing, we might experience spiritual leprosy also, kung saan ay mamamanhid ang ating puso at magiging tayong insensitive. Hindi na natin maramdaman ang conviction ng Holy Spirit because we have become spiritually numb. Kapatid, ganyan ang may leprosy, di ba? Manhid ang mga katawan. Kahit harap-harapan at lantaran lang ginagawa ang kasalanan, ay di sila nahihiya. Di na sila nakukonsensya at wala na silang kinakatakutan. Iniisip pati nila na bakit wala namang masamang nangyayari sa kanila. Pero actually, meron na. Di lang nila napapansin dahil nga sa manhid na nga sila, kaya wala silang nararamdaman. So, nanalangin nga ang lingkod ng Diyos kay Yahweh at gumaling ang kamay ng hari. Sa verse 7, inanyayahan ng hari ang lingkod ng Diyos na sumama sa kanya at kumain sa kanyang bahay at pinangakuan pang bibigyan ng gantimpala. Ngunit tumanggi ang lingkod ng Diyos. Kahit na po ibigay niyo sa akin ang kalahati ng inyong kayamanan, hindi ako sasama sa inyo. Hindi rin ako kakain ng anuman dito, sapagkat sinabi sa akin ni Yahweh na huwag akong kakain o iinom ng anuman at pag uwi ko'y huwag akong magbabalik sa aking dinaanan. Nag-iba nga ng daan ang propeta ng Diyos at hindi dumaan sa dinaanan niya patungo sa Bethel. Firm siya sa kanyang paninindigan. Nagawa niyang tanggihan ang alok ng hari na siya'y pakainin sa palasyo upon the instruction of God to him. As God's servants, it is very important not to be influenced by anyone, lalo na kung madidisobey natin si God. You would rather obey God than man. Bottom line, hindi madali maging preacher. Dahil ang tunay na lingkod ng Diyos ay dapat magsalita hindi lang ng mga bagay na gusto ng mga tao na marinig, kundi ay kung ano ang dapat na marinig. Ito man ay makakasakit ng damdamin o may mababangga kang tao. Sa dami ng mga preachers ngayon na nagla-live streaming, madaming pagpipilian kung sino ang gusto ng tao mapakinggan. And they are entitled to it naman kung sino ang gusto nilang mapakinggan. Usually, ang gusto ng tao ay yung umaayon sa kanyang kagustuhan at hindi kinokontra ang mga mali nila sa kanilang buhay. Siyempre, ang hanap ng mga viewers ay yung mga inspirational at mga motivational speakers. Ayaw nila ng may instructions or corrections. They only want inspirational messages. Sa dami nga naman ang problema ng mundo ngayon, ayaw nila ng mabibigat na message. Dapat grace lang. Huwag mag-touch about immorality, adultery, fornication, worldliness, at iba pa, dahil marami ang na-offend. Pero sabi naman sa John 1:17, for the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. I believe, under the new covenant of grace, we have to balance grace with truth. And the truth hurts sometimes. Let's go back to the story of this prophet in 1 Kings chapter 13. Ngayon naman ay ang impluensya naman ng matandang propeta sa nakababatang propeta ang pag-usapan natin. Sa verse 11, nang panahong iyon, may isang matandang propetang nakatira sa Bethel. Dumating ang kanyang mga anak na lalaki at ibinalita ang mga nangyari sa Bethel ng araw na iyon. Isinalaysay nila ang ginawa ng propeta ng Diyos at ang nangyari sa hari. Kung paano nanigas ang kamay ng hari at kung paano sumambulat ang altar upon the declarations of the man of God. Sa verse 12, sabi po dito,
Saan siya dumaan nang siya'y umalis? Tanong ng ama. Itinuro ng mga anak ang dinaanan ng propeta ng Diyos na nanggaling sa Huda. Ihanda niyo ang asnong sasakyan ko, utos ng ama. Inihanda nga ng mga anak ang asno at sumakay ang propeta. Hinabol niya ang propeta ng Diyos at inabutan niyang nagpapahinga sa lilim ng puno ng insina. Ikaw ba ang propeta ng Diyos na nanggaling sa Huda? Tanong niya. Ako nga po, sagot nito. Sumama ka sa akin sa aming tahanan upang makakain, anyaya ng matandang propeta. Sumagot naman ang propeta ng Diyos, hindi po ako maaaring sumama sa inyo pabalik. Hindi rin po ako maaaring kumain o uminom ng anuman dito, sapagkat ganito ang utos ni Yahweh sa akin. Huwag kang kakain o iinom ng anuman doon, at huwag ka ring babalik sa iyong dinaanan. Propeta din akong tulad mo. At sinabi sa akin ng isang anghel na inutusan ni Yahweh na dalhin kita sa bahay ko upang pakainin at painumin. Wika ng propeta. Ngunit, nagsisinungaling lamang ang matandang propeta. Kung may backslidden king sa kwento, ay meron ding backslidden prophet. Dati siyang ginagamit mightily noon ng Diyos. Ngunit ngayon ay hindi na. Maaring noon sa pagiging niyang propeta, ay nasilaw siya sa pera at suhol ng hari. At ang sinasabi niya lang ay kung anong pabor o gusto ng hari na madinig. Kaya kalaunan po ay nawala ang kanyang anointing. Nung mabalitaan niya ang nangyari tungkol sa batang propeta, ay may lukso ng dugo siyang naramdaman sa kanyang puso. At ninais niyang makadaupang palad ang propeta. Namiss niya marahil ang dating anointing niya. He was still impressed by the anointing of this young prophet na dati rin siyang mayroon ito back then. So, sumama ang young prophet dahil naniwala siya sa old prophet. Maybe out of respect to the anointing. Hindi siya nahikayat kumain ng hari, pero nahikayat siya nitong matandang propeta. Pagkatapos nilang kumain at mag-usap, ay nagpaalam na siya. Ayon sa kwento, dahil sa kanyang pagsuway sa utos ng Diyos na huwag siyang makikikain sa lugar na iyon, ay habang nasa daan siya, ay may biglang sumulpot na leon. Sinakmal siya nito at siya'y namatay. Pinuntahan ng matandang propeta ang kanyang bangkay at labis niya itong ikinalungkot dahil alam niyang siya ang naging dahilan. Dahil sa kanyang impluwensya ay napahamak ang lingkod ng Diyos. Matapos siya magdalamhati, ay kanyang ipinalibing ang propeta sa kanyang sariling libingan na pinagawa niya para sa kanya. At pinagbilinan ang kanyang mga anak na sa kanyang pagpanaw, ipinag-utos niya na doon mismo siya ilibing sa nilibingan ng batang propeta na alam niyang napahamak dahil sa kanya. Kung hindi dahil sa kanyang impluwensya, ay dapat buhay pa sana siya. Nagpapatuloy pa sana itong ginagamit ng Diyos at marami pa sana mga simbahan ang mapagpapala at mapapalakas niya. At marami pa sanang buhay ang mababago sa pamamagitan ng ministry niya. Marami pa sanang makasalanan ang manunumbalik sa Diyos dahil sa pangangaral niya. Nang hinayang siya na sana ay hindi pa ito namatay ng maaga. Subalit dahil sa kanyang maling impluwensya ay namatay ang isang man of God. Kaya ingat-ingat po mga kapatid sa impluwensya na hindi tama. Hindi porke ginagawa ng karamihan ay tama at dapat na nating tularan. May nadinig ako na mas effective daw ang lingkod ng Diyos kapag naranasan din niyang mabackslide. Anyway, lahat naman daw sa Bible na ginamit ng Diyos ay mga makasalanan. Si Abraham daw ay nagsinungaling. Si David ay nangalunya. Si Pablo daw ay mamamatay tao. But for me, hindi natin kailangan maging makasalanan o mag-compromise para lang tayo mas maging effective. Dahil sabi ni Elijah, akala niya ay lahat na ng mga propeta ay sumamba kay Baal. Subalit sabi ng Diyos sa kanya ay nagkakamali siya dahil meron pang around 7,000 prophets who have never bowed down to Baal. Bakit mo kailangan bumagsak para maging effective? Kung pwede naman na huwag kang bumagsak at magkasala, kapatid. Ang totoo, mas effective pa ang mga hindi nag-compromise. Sinasabi lang maybe yun dahil naghahanap sila ng kadamay. Kaya may advice to young ministers and Christians. Huwag po kayong magpapa-impluwensya sa mali. Kahit sino pa yan
na mag-uutos o maghihikayat sa iyo na magkasala ka. Huwag kang pa-impluwensya, kapatid. Sabi ni Paul sa Galatians 1 verse 8, subalit parusahan nawa ng Diyos ang sino man, maging kami o isang anghel man mula sa langit, na mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinapangaral namin sa inyo. Sinabi na namin ito sa inyo at inuulit ko ngayon, parusahan nawa ng Diyos ang sino mang mangaral sa inyo ng magandang balita na naiiba kaysa tinanggap na ninyo. Ang buong simbahan ay maaaring ma-impluwensyahan ng maling aral. That is why we should be jealous of the pulpit, especially to strangers at mga hindi natin ka-DNA. Dahil hindi natin alam ang dala-dala nilang doktrina. Baka itiniyo natin sa loob ng 30 years ay gibain lang nila sa loob ng 30 minutes. May kwento ng isang Kristiyano estudyante na hindi nag-aral bago mag-exam. Alam niyang bagsak siya sa test. Pero dahil nalaman niyang Christian din ang teacher, kaya sinulatan niya ang test paper ng Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Hoping na magawa ng paraan ang pagkabagsak niya sa exam. Pagkatapos siyang bigyan ng grado na deserve niya, sinulatan din ng teacher ang test paper na ang sabi, my people are destroyed because of lack of knowledge. Hindi siya nagpa-impluwensya sa pambabola ng kanyang estudyante. Lahat tayo ay may impluwensya sa iba. Mga magulang sa mga anak, mga asawa sa kanilang asawa, mga guro sa kanilang estudyante, mga artista sa kanilang mga tagahanga, mga kabataan sa kanilang kapwa-kabataan, mga politiko sa kanilang constituents, mga pastor sa kanilang mga miyembro, mga kabarkada sa kanilang kabarkada, mga leader sa kanyang mga tagasunod o nasasakupan. Let's be a positive influence to others. Until today, our lives are influenced by the heroes of faith in the Bible. Though they were already dead, yet they still speak to us today. Our lives are greatly influenced by the faith of Abraham, by the meekness of Moses, by the courage of Joshua, and by the determination of Paul, by the example of Joseph, by the wisdom of Solomon, and by the perseverance of Job, and by the heart of worship of David. King Jeroboam influenced the whole nation of Israel, pero sa kasamaan at sa kamalian. Kaya pati galit sa kanya ng Diyos ay nadamay niya po ang lahat. Tingnan niyo po sa Bible ang record ni Jeroboam. Sa 1 Kings 22 verse 51, ang sabi po doon, Ahaziah, son of Ahab, began to rule over Israel in the 17th year of King Jehoshaphat's reign in Judah. He reigned in Samaria 2 years, but he did what was evil in the Lord's sight, following the example of his father and mother and the example of Jeroboam, son of Nebat, who had led Israel to sin. He served Baal and worshiped him, provoking the anger of the Lord, the God of Israel, just as his father had done. Nakita niyo ba kung hanggang saan umabot ang maling impluwensya ni King Jeroboam? Pati sa kanyang anak, naipasa niya ito. Pati galit ng Diyos ay naipamana niya sa kanyang anak. Kilala niyo ba o narinig niyo na ba ang pangalan ng Matthew Henry? Si Matthew Henry ay kilalang theologian. Halos karamihang pastor ay may Matthew Henry's commentaries sa kanilang library. Si Matthew Henry ay isang abogado na lasenggo na naging Kristiyano. Paano po ba ito nangyari? Ito po ang kanyang kwento. Araw-araw, tuwing siya'y papasok at uuwi ng bahay, mula sa kanyang law office, ay dadaan muna siya sa isang bar para lumagok ng 1 o 2 shot na alak. Ito ang kanyang naging lifestyle. Isang araw, panahon ng taglamig noon at may maninipis na snow sa daan, ay napansin niya habang siya'y tumutungo sa bar, ay nakita niya ang kanyang 10 years old na anak. Sinusundan pala nito ang kanyang mga footprints na nilalakaran kung saan siya papunta. Biglang dumating sa kanya ang matinding conviction sa puso niya. Binuhat niya ang kanyang anak at dali-dali silang umuwi.
Sa basement ng kanyang bahay, doon siya lumuhod at sinabing, Lord, save me. Napag-isip-isip niya na kung hindi siya magbabago, nakikita niya na kung magiging ano ang kanyang anak paglaki nito. Ganon katindi ang impluwensya ng isang ama. Tanong, payag ka bang lakaran o sundan ng iyong mga anak ang iyong footstep? Kahanga-hanga si Joshua bilang ama dahil sabi niya, as for me and my family, we will serve the Lord. Ilang tanong lang bago tayo magtapos. Tungkol pa rin sa ating impluwensya sa buhay ng iba. Una, mas nagigibang madali na mapalapit sa Diyos ang mga tao dahil nandiyan ka? O mas lalong nahihirapan sila mapalapit sa Diyos kapag ikaw ang kasama nila? Pangalawa, mas itinatama ba ng mga tao ang kanilang buhay dahil nandiyan ka? O mas lalo silang natutolerate dahil konsentidor ka? Pangatlo, ito po ang malupit. Paano kaya kung may mga taong sanay matinding ginagamit ng Diyos ngayon? Kagaya ng nadinig natin sa kwento. Ngunit dahil sa iyong impluwensya, ay napalayo sila sa kanilang calling. Tandaan po natin, ng ating halimbawa o impluwensya sa iba, ay babaunin nila hanggang sa hukay, hanggang sa libingan. Kung saan ka nahimlay, doon sila pupunta. Sa libingan ba, ay ganito ang mababasa sa iyong lapida. Here on this grave lies the body of a backslider. But the sad thing is, on the same grave lies the body of someone who used to be on fire serving the Lord, but he was influenced by this backslider. O ganito ang gusto natin. Here on this grave lies the body of somebody who have been used mightily by God. On the same grave also lies the body of a notorious sinner who have been saved and transformed because of the influence of this great servant of God. Ingatan po natin at huwag sayangin ang ating impluwensya, mga kapatid. Don't waste your influence. Gamitin natin ang ating influence to lead people to righteousness. God bless you, mga kapatid, and see you again next Sunday.